Bayani man, kung ituring ang ating mga guro, marami sa kanila ang paulit-ulit na nagre-reklamo na hindi sila nabibigyan ng nararapat na sweldo. Kaya naman, Mel, alam ko pati ikaw, hindi na nagtataka kung bakit may mga guro tayo na nag-abroad na. At yan ay para makapagbigay ng mas marangya at mas maginawang buhay para sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya, ganun nga yung sitwasyon, ano? Pero, meron namang nagagawang magsamantala pa sa kanila kahit na alam nila ang sitwasyon. Diyan tayo na. Lubog sa utang. Diyan tayo Eto, nadadali. panoorin mo ito. Maloko na. Nabiktima ng illegal recruiter. Yan ang tinutukan ni Cara David. Kung ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang mga guro naman ang humuhubog sa kanilang kinabukasan. Pero ang halaga ng mga guro sa lipunan, hindi raw natutumbasan ng tama. Halos 8 beses na mas mababa ang sweldo ng mga guro dito sa Pilipinas kung ikukumpara sa sweldo ng mga guro sa Amerika. Kaya masisisi mo ba sina ma'am at sir kung pipiliin nilang mga ibang bayan para sa pangarap na maginhawang buhay? Gusto kong mabigyan pa ng magandang kinabukasan yung mga magulang ko, tsaka yung mga kapatid ko na gusto pang makapag-aral. Yung ang nag-udyok sa akin, nag-inspire sa akin para maghanap ng opportunity sa labas ng bansa. Ngunit minsan ang pangarap na yan nauuwi sa kapahamakan. Ang science teacher na si Ma'am Jelay, ibinuhos ang savings at nangutang pa nga para lang mabayaran ng $6,000 na processing fee ng isang recruitment agency. Pero ang kanyang pera at pangarap na magtrabaho sa Estados Unidos, tinangay lamang ng pinagkatiwalaan niyang recruiter. Hindi siya nakaalis ng bansa. Wala akong magawa kasi nasa kanya na yung pera ko. Tapos ang masakit doon, yung dangal mo bilang isang guro na parang ikaw, pag pumasok ka sa eskwelahan, tinitingala ka bilang isang idolo. Pero pag lumabas ka, parang nandun yung trauma na, ito, naloko. Pero kung tutuusin, swerte pa nga si Ma'am Jelay. May ilang guro kasi na lumipad na papuntang Amerika pero walang nadatnan na trabaho doon. Tulad na lang ni Ma'am Janet. Naghanap kami ng sarili naming trabaho, nag-end up kami sa mga daycare centers, walang mga benefits. At tulad ng maraming nalokong guro na ipit man dito o nakaalis na, lubog na siya sa utang ngayon. Nagtiis ako na magtrabaho sa daycare center na nag-sponsor sa amin dahil hindi kami pwedeng umalis. So habang nagbabayad ako ng mga utang sa Pilipinas na umabot na sa $1,000. Sa kasalukuyan, may 200 gurong kasama si Ma'am Jelay na nagsampa ng kaso laban sa recruiter na si Isidro Rodriguez na ngayon ay hindi nagpapakita sa mga pagdinig sa korte. Patuloy si Ma'am Jelay na umaasa ng katarungan hindi lang para sa sarili kundi pati na rin sa kanyang pamilya. Pag tinitignan ko nga yung anak ko ngayon, napapaiyak ka pa din kasi ano ba itong nangyari sa nanay mo? Kasalanan na ba ngayon mangarap para mapabuti yung pamilya natin? Cara David, Nakatutok, 24 Oras.